Magandang araw po sa lahat. Narito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules ika-27 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, ang low pressure area na ating mino-monitor ay lalo pang lumakas sa nakalipas na mga oras. Mapapansin ito sa pinakahuling satellite image kung saan sakop nito ang buong Luzon. Ito ay nagdadala ng mga call upon o cloud clusters na nagdudulot ng mga thunderstorm at pag-ulan sa halos buong Luzon. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil kung minsan, katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang dulot ng LPA na kasalukuyang tumatawid sa Central Luzon. Makikita natin na ang LPA ay nasa kanlurang bahagi ng Luzon, ngunit ang extension nito ay nananatili pa rin sa area ng Polillo Islands, Quezon Province, na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan. Maaaring umabot ito sa 100 hanggang 200 mm ng ulan dahil sa paglakas ng LPA, nakapansin-pansin ang lawak nito. Dahil sa kasalukuyang pagtawid ng LPA sa Central Luzon, may nakataas pa rin tayong heavy rainfall warning sa mga lugar ng Cagayan Valley, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Camarines Norte, at Camarines Sur. Ang mga nabanggit na lugar ay maaaring makaranas ng 50 hanggang 100 mm ng ulan dahil sa epekto ng LPA. Samantala, 100 hanggang 200 mm ng ulan ang maaaring maranasan sa lugar ng Polillo Islands, Quezon Province, dahil sa extension ng LPA. Kaya, lubos po namin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Tumaas ang tsansa na maging ganap na bagyo ang LPA kapag nasa kanlurang bahagi na ito ng Luzon. Kung ganap na itong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, papangalanan ito sa local name na Jacinto. Kaya, pinaghahanda natin ang ating mga kababayan sa malalakas na pag-ulan na maaari nilang maranasan, lalo na sa posibleng daanan nito sa mga lugar ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, at Zambales. Sa mga nabanggit na lugar, maging alerto sa malalakas na pag-ulan na maaaring idulot ng LPA. Bukod sa LPA na ating mino-monitor na tumatawid ng Luzon, mayroon din tayong southwest monsoon o habagat na nakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Inaasahan natin na makakaranas ng 50 hanggang 100 mm ng ulan ang lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Antique dahil sa epekto ng hanging habagat. Para sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa habang nakakaranas ng malakas na pag-ulan, lalo na sa mga mabababang lugar. Bukod sa dalawang weather system, mayroon pa rin tayong mino-monitor na easterlies o iyong mainit na temperatura na nanggagaling sa Pacific Ocean. Makikita natin sa silangang bahagi ng Luzon na hinihila ito ng LPA na siyang nagpapalakas sa masamang panahon. Ang dalawang weather system na ito, ang hanging habagat at easterlies, kapag nagsalubong, ay siyang nagpapalakas ng pagbuo ng LPA o bagyo sa karagatan. Ang pagsasalubong ng dalawang weather system ay nagdudulot ng paglakas ng LPA sa ating bansa na nagpapaulan sa ating mga lugar. Samantala, kung mapapansin natin, may mga thunderstorm din tayong namamataan sa silangang bahagi ng Mindanao. Mino-monitor natin kung ito ba ay magiging ganap na LPA sa susunod na mga araw. Dahil ang thunderstorm o cloud cluster na ito sa silangang bahagi ng Mindanao ay nagdudulot din ng malalakas na pag-ulan sa ating karagatan, nagpapataas din ito ng alon na lubhang apektado ang ating mga kababayang mangingisda. Patuloy po ang aming pagmomonitor dahil sa bagong inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa. Pagsapit ng ika-25 hanggang 31 ng Agosto, may panibagong LPA na maaaring mabuo sa silangang bahagi ng Luzon. Hindi lamang isa, kundi dalawa ang maaaring mabuo pagtawid nitong LPA na ating mino-monitor na tumatawid ngayon sa Luzon. Lubos po namin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga posibleng mangyari dahil ang ating kaalaman ng ating panlaban sa oras ng kalamidad. Patuloy naming mino-monitor ang cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao dahil ito ang maaaring tinutukoy na kasunod ng LPA na kasalukuyang tumatawid sa Luzon. Kaya, manatiling updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Bukod dito, may bagong senaryo ulit na may posibleng mabuo pagsapit ng ika-1 hanggang 7 ng Setyembre na maaaring mabuo sa kanluran at silangan ng ating bansa, base po yan sa bagong Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng Pag-asa. Kaya, patuloy po ang aming pagmomonitor at pagbibigay impormasyon upang agarang makapaghanda ang ating mga kababayan sa parating na mga sakuna. Ingat po mga kababayan!
Lagay ng panahon sa Luzon. Asahan pa rin ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa buong Luzon dahil sa pagtawid ng LPA sa kanluran ng Luzon. Inaasahan ng maulan na panahon sa silangan at kanlurang bahagi ng Luzon ngayong araw. May nakataas na heavy rainfall warning sa mga lugar ng Quirino, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Cavite, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Cagayan Valley, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Pampanga, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at Nueva Vizcaya. Sa mga nabanggit na lugar, asahan pa rin ang maulap na papawirin at mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa epekto ng LPA na kasalukuyang tumatawid sa Central Luzon. Lagay ng panahon sa Visayas. Asahan pa rin ngayong araw ang maulap na papawirin at mga pag-ulan sa halos buong Visayas dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at LPA. Lubos naming pinaghahanda ang mga lugar ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Northern Samar, Eastern Samar. At buhol sa mga biglaang buhos ng malalakas na pag-ulan dahil sa hanging habagat na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lagay ng panahon sa Mindanao. Asahan pa rin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan sa area ng Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soc-Sargen, Northern Mindanao, at Caraga dahil sa epekto ng hanging habagat. Mapapansin ang mga malawak na cloud cluster na mino-monitor natin sa silangang Mindanao na nagdudulot ng mga pag-ulan dahil sa hanging habagat na nagmumula sa Timog Mindanao. Kabilang ang Davao na maaaring makaranas ng fair weather na panahon. Kaya, maging alerto po sa biglaang buhos ng malakas na pag-ulan dahil sa cloud cluster na posibleng maging LPA sa mga susunod na araw. Lagay ng panahon sa Palawan at Tawi-Tawi. Para sa mga kababayan natin sa Palawan, inaasahan pa rin ang maulap na papawirin at mga pag-ulan dahil sa hanging habagat na kasalukuyang lumakas. Maging alerto ang mga kababayan natin sa areas ng Balabac, Bataraza, Puerto Princesa, Taytay, kabilang ang Kulyon, sa makaranas ng mga malawakang pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat. Sa mga kababayan natin sa Tawi-Tawi, Holo, at mga kalapit nitong lugar, asahan pa rin ang bahagyang maaliwalas na panahon. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit, iba yung pag-iingat pa rin sa kanlurang bahagi ng Palawan dahil sa magiging maalon ng karagatan dahil sa paglakas ng hanging habagat na hinihila ng LPA. Kabilang din ang maalon na karagatan sa silangang bahagi ng General Santos at Hilagang Luzon dahil sa mga weather system na nakakaapekto at nakakapataas ng alon sa karagatan. Kaya, maging alerto ang ating mga kababayang mangingisda dahil sa mayroon din tayong maalon na karagatan na lubhang mapanganib sa mga kababayan natin na may mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, sa nalalabing seaboard, inaasahan natin ang light to moderate na pag-alon. Sa silangang bahagi ng ating bansa, inaasahan din natin na magiging maganda ang pag-alon ng ating karagatan kaya malaya makapaglalayag ang mga kababayan natin sa nasabing lugar. Ingat po mga kababayan at manatiling updated sa mga bagong ulat panahon. Para maging updated, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para sa mga latest update na aming ilalabas at huwag kaligtaan mag-share upang marami tayong matulungan na nangangailangan ng impormasyon ukol sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Maraming salamat at ingat po mga kababayan.